Ngayong 2024 ay tinaguri ang Year of Prayer. Alamin natin ang ilang mga paraan ng pagdarasal na hango sa tradisyon natin bilang mga Kristiyanong Katoliko. Unawain natin ang paraan ng panalangin na tinatawag na Lectio Divina. Ano ang Lectio Divina? Ang mga salitang Lectio Divina ay Latin na ang kahulugan ay banal na pagbabasa at angkop ito na pangalan sa panalangin ng pakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng tenga ng ating mga puso. Ang Lectio Divina ay pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng Bible na gamit ang ating buong sarili. Ang isip, mga larawan, alaala, mga ninanais ng puso at iba pa. Kasama sa Lectio Divina ang pagbabasa, pakikinig, pagtugon, pagpapahinga sa salita ng Diyos, at kung mayroong kasama, pagbabahagi ng bunga ng panalangin. Maaaring gawin ito na mag-isa o may kasama. Bakit mahalaga ang Lectio Divina? Ang Lectio Divina ay umaakay sa atin na maging bukas sa banal na salita upang maging lalo tayong kahawig ni Kristo. Sa pakikinig sa salita ng Diyos sa ating puso, pinababayaan natin na tayo ay baguhin ng Espiritu Santo sa lalong pagiging kawangis ni Kristo. Kung gusto mo na maging mas malapit sa salita ng Diyos sa iyong pagdarasal, maaari mong simulan ang panalangin ito sa iyong buhay. Paano ba ang paghahanda sa Lectio Divina? Una, pumili ng anumang talata sa Bible na gagamitin mo, maging sa luma o bagong tipan. Hindi po dapat mahaba ang pagbasa. Karaniwan, magandang piliin ang isang pagbasa mula sa misa ng araw na iyon o sa misa ng darating na linggo para makapaghanda na rin tayo sa ating pagsisimba. Dahil nakatakda na ang mga pagbasang ito, hindi ka na mahihirapan pang maghanap ng angkop na pagbasa. Ikalawa, ihanda ang sarili sa pagdarasal. Maupo o lumuhod na panatag ang katawan, maayos ang pwesto at maaaring nakabukas ang mga kamay bilang tanda ng pagiging bukas sa anumang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Iwaglit muna ang mga plano, alalahanin o kaisipan na laman ng iyong isip at ipagkatiwala mo ito sa banal na pangangalaga ng Diyos. Bahala na ang divine providence sa mga bagay na ito. For now, hilingin lamang na maging bukas sa anumang nais ng Diyos na sabihin sa iyo sa tulong ng Bible reading mo. Ano ang mga hakbang sa Lectio Divina? Una, nandyan ang pagbabasa o leksyo. Simulan ang dahan-dahang pagbabasa ng malakas ng Bible passage na pinili mo. Malakas para hindi lamang naiisip mo ito kundi naririnig mo din. At kung may mga kasama ka, syempre para marinig din ng iba. Maging sensitibo sa anumang salita o mga salita na nakaantig sa iyong puso o nakatawag ng pansin mo. Ikalawa, ang pagninilay o meditasyo. Matapos ang maikling katahimikan, basahin ng pangalawang beses ang pagbasa o mga talata. Ngayon naman, yung salita o mga salitang nakapukaw ng pansin sa iyo ay ituring mo na paanyaya ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Pabayaan mo ang salita o mga salitang ito na lumalim, manuot, pumasok sa iyong puso, isip at damdamin. Kung meron kang kasama,
Bawat isa ay magbabahagi ng salita o mga salitang nakapukaw sa kanila, subalit wala munang paliwanag. Ikatlo, prayer o oratio. Basahin ng ikatlong beses ang Bible passage. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng salita o mga salitang ito? Ano naman ang nais mong sabihin sa Panginoon? Anong mga damdamin ang nabubuo sa puso mo ngayon na nagdarasal ka? Gawin mo ang mga tanong na ito na gabay sa iyong pagdarasal. Kung merong mga kasama, matapos ang tahimik na pagdarasal, ibabahagi sa iba ang napagtanto na kahulugan ng salita o mga salita na humipo sa iyong puso at naging mas malinaw ang kahulugan sa sandali ng panalangin. At ikaapat, pagmumuni-muni o kontemplasyo. Sa ikaapat at huling pagkakataon, basahin muli ang sipi sa Bible. Ngayon naman, pakawalan na ang mga salita o ang mga salitang ginamit mo kanina. Manatiling tahimik at nagpapahinga sa yakap ng Panginoon. Ano ang regalo ng Diyos sa iyo sa sandaling ito ng pagninilay sa kanyang salita? Ano ang kilos na nais niyang gampanan mo ngayon? Pasalamatan ang Panginoon sa paanyaya niya sa iyo at dahan-dahang tapusin ang panalangin. Kung may mga kasama, ibabahagi din ang bunga ng bahaging ito ng panalangin bago tapusin sa isang closing prayer ng lahat.